ito yung ating magandang pagkwentuhan mga kabunyog. May bagong itsura si Sara. Nakita nyo yan, oh? Yung nasa left, yung picture niya na yan. Latest niya yan na picture. Yan yung bagong itsura ngayon ni Sara. Clean cut, ano? Clean cut. So, yan ang ano niya, yan yung bagong itsura niya ngayon. Parang may bagong pinoproject na image si Sara. May napapansin tayo. May bagong pinoproject na image. Kaya lang, yung bagong pinoproject niyang image, may ibig sabihin yan. Yung ginagawa na yan ni Sara, yung bagong image niya, yung bagong imahin niya, parang bagong approach, bagong packaging ng kanyang imahin. Mayroon yatang hinire na PR yan eh. Dahil magkakaroon ng impeachment, syempre grabing bakla sa kanya dyan. So may hinire yatang PR, public relations specialist mag-handle ng kanyang imahin sa publiko. Kaya malamang yung niya na yan, yung bagong itsura niya na yan, bahagi ng pagbabago ng kanyang imahe. Ano ba itong bagong imahe? Itong bagong image ni Sara? Tingnan nyo. So, itong bagong itsurang ito ni Sara, yan, yung nakikita nyo mga kabunyog, yan yung bagong itsura niya. Tingnan ko nga. Ayan, yan. Palakihin ko nga yung ano na yan. Yan. Yan yung bagong itsura ni Sara, yan. Yan mga kabunyog, ang bagong itsura ni Sara Duterte. Anong masasabi nyo dyan? Anong masasabi nyo dyan sa bagong itsura ni Sara? Yan. Kita nyo, bilib na bilib dyan yung mga sabi ng mga DDS. Wow, bago ang itsura ni Sara. Yan yung bagong itsura ni Sara. Yung may event sa Sarangani, grabe na naman yung niya, patutsada niya kay PBBM. Ano 'yon? Ano ba 'yon? Yung basta yung matagal mamatay. Ano nga ba yung sinabi niya doon? Sabi niya masamang damo, yun, masamang damo, matagal mamatay. Pinapatutsadahan niya si PBBM. Ngayon, ano ba yung na yan, bagong itsura na yan ni Sara? Tama po kayo, Kabunyog Hernando Santos, pa-clean cut ko, no? Bakit ganyan? Sa tingin ko, syempre ngayon kasi, impeachment niya eh. Impeachment niya. Kinakailangan, sa impeachment na ito, huhubaran si Sara dyan. Huhubaran siya dyan, mga kabunyog. Yung kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, yung niya, yung death threats niya. Yun ang unang-unang isasalang yung death threats. Ngayon, syempre, ang ipapakita doon sa death threats na si Sara Duterte ay violente, marahas. Pero syempre ngayon, by siguro ng kanyang mga PR specialist, pwede po bang yung clean cut ka, yung hindi yung dati mo na lagi kang galit, na ngayon parang ipakita natin na ka, mabait, na kaaya-aya, yung bagong imahin mo. Kasi pag-uusapan ngayon yung niya, pagiging violente, marahas. So parang ika-counter yan ng kanyang imahin ngayon. Kaya may purpose yan mga kabunyog. Yang ganyang pagbabago ng itsura ni Sara, hindi naman yan naisipan lang na ganyan. Ganito ang gupit na gusto ko. Hindi. May nag-a-advise yan dyan. Kasi nga, di ba, ipapakita dito sa pagdinig sa impeachment trial na si Sara ay violente. Nagbabantangan na ipapapatay ang Pangulo eh. So, kailangan reverse yung bagong imahin niyang ipapakita sa publiko. Hindi. Mabait si Sara. Maano ang kanyang mukha, ang aura niya, Hindi totoo yan. Hindi totoo yung sinasabi diyan na marahas siya, na siya, violente, na may plano siyang ipapatay ang presidente. Hindi totoo yan. Yan. Ganyan yung diyan. Ang isa pa,
Siyempre pag-uusapan doon yung mga hindi maipaliwanag na yaman. Yung mga hindi maipaliwanag na yaman, unexplained wealth. Ano yun? Yung mga Mary Grace Piatos. O siyempre ipapakita niya na hindi totoo yan. Mga paninira lang yan. Si Sara Duterte ay kagalang-galang ang ano niyan, ang pagkatao niyan. Sabi ni Michael Puwa, ano ba yung sabi nila? Si VP Sara Duterte daw ay mabait, kagalang-galang, hindi daw yan makakagawa ng mga inaakusa sa kanya. Kaya kailangan niya ngayon magbago ng imahe, magbago ng itsura. Hindi rin dapat lumalabas na palaban siya. Hindi. Dapat lumalabas na siya'y mabait. Yung mga ginagawa sa kanya ngayon, paninira lang yan, pang-aapi sa kanya. Hindi totoo yan. Kumbaga yan mga kabunyog. Kaya yan yung itsurang pinuproject ngayon kay Sara. Ano po yan mga kabunyog? Hindi yan simpleng yung pagbabago ng itsura na yan ni Sara, may ibig sabihin yan. May purpose yan. Sa politika, ganyan eh. Sa politika, yung simpleng pagbabago mo ng itsura, may gustong palabasin dyan. At may PR yan, may nag-handle na yan. Kasi kailangang malusutan ni Sara itong impeachment. Lalaban siya sa 2028, kinakailangan dito sa impeachment na ito, hindi siya masira dyan. Saka sa isang banda, dapat lumabas na bida siya dyan, inaapi lang siya, sinisiraan lang. Pero si Sara ay hindi yan violente, hindi yan marahas, hindi corrupt yan, hindi totoo yan. Kaya kailangan mabago yung imahe ni Sara. So nakikita nyo ngayon, nag-iikot siya, pumupunta sa mga hospital, pumupunta sa mga eskwelahan. Yan yung mga ano niya ngayon. Yan yung mga niya, projection niya. Yung Sara na mabait, yung Sara na kaaya-aya, yung Sara na kagalang-galang. Yung Sara na may mapagmalasakit sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga estudyante. Yan yung kanyang lahat ng lakad ngayon ni Sara, ganun, dun umiikot. Hindi na dapat yung Sara na palaban, hindi na muna yun. Kasi yun yung lalabas dyan. Yung Sara na corrupt, hindi yun. Wag yun. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung pagbabago sa imahe at itsura ni Sara. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.